Amen. Kaya sama-sama nating i-declare na ang pag-ibig niya, ang biyaya niya ay sapat na at higit pa sa ating pangailangan. Amen? Mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat nariyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at tibos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti, ikaw ang aming pastor, hindi mo kukulang sa banda. At higit pa, biyaya mo'y sagana at umaabaw sa banda. At higit pa, sapat na sa lahat mong pangangailangan. Higit pa sa lahat mong inaasahan. Wala na ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na, at higit pa. Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at tubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti, ikaw ang aming pastor, hindi mo kukulang sa banda. At higit pa, biyaya mo'y sagana at umaabaw sa banda. At higit pa, sapat na sa lahat mong pangangailangan. Higit pa sa lahat mong inaasahan. Wala lang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na, ikaw ang aming pastor, hindi magkukulang sa banda. At higit pa, biyaya mo'y sagana at umaabaw sa banda. At higit pa, sapat na sa lahat mong pangangailangan. Higit pa sa lahat mong inaasahan. Wala lang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na, wala lang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na, wala lang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na, at higit pa. Hallelujah! Purihin ka, O Diyos. Thank you, Lord. Isang mapagpalang araw po o gabi sa ating lahat. Welcome po muli sa ating midweek fellowship. Salamat sa ating Panginoon at may pagkakataon na naman tayong makapakinig ng kanyang mga salita sa pamamagitan ng live streaming ng ating fellowship. At dahil live streaming pa rin po tayo, i-like po natin at i-share ang live streaming ng fellowship na ito sa lahat ng ating mga kakilala. At sa ating pong pagpapatuloy, tara na po! Sabayan na po natin ang ating The Anointing Band sa kanilang pagpupuri at pasasalamat sa ating Panginoon sa pamamagitan ng mga spiritual na awitin. Purihin po natin ang Panginoon. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah! Praise, praise! Come on, let's rejoice! Let's rejoice! Let's celebrate in the Lord always! Hallelujah! We praise your name! Come on, let's sing! Whoa, 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 whoa.
Jesus the Christ has made us alive. We'll never be the same. We will never be the same. All that we are for your glory, all that we are for your name, Jesus. All that we are for your glory, we praise. Come on, let's sing it out. All that we are for your glory, all that we are for your name, Jesus. All that we are for your glory, we praise. We praise you. Oh, 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 Sacrifice. You laid down your life to save a sinner's heart like mine. Thank you, Jesus. I surrender all to you, my God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to your name. All that we are for your glory, all that we are for your name, Jesus. All that we are for your glory, we praise you, we praise you. All that we are for your glory, all that we are for your name, Jesus. All that we are for your glory, we praise you. Oh, 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 Come on, let's sing it out, sing it out. Hallelujah. Come on, let's declare that He is good and He is great. Thank you, Jesus. Hallelujah. Great are your ways, great are your works, great are your Lords in all the earth. Great is your power, great is your strength, for great are you, Lord, and greatly to be praised. Great are your ways, great are your works, great are your Lords in all the earth. Great is your power, great is your strength, oh great are you, Lord, and greatly to be praised. Your greatness
Glory to the Lord of Lords. Glory to you, the God of Israel, Jesus Christ. Hallelujah. We praise your name, Lord. We lift your name on high. We glorify your name, O Lord. Hallelujah. Thank you for your glorious presence, Jesus. Thank you for the peace. Thank you for the joy beyond no measure, Lord. Thank you for the love, the comfort, the strength every day, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Thank you for this life, Lord. Hallelujah. Thank you for everything, Lord Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, hallelujah. Patuloy nga ka namin papupurihan. Patuloy ka namin pasasalamatan. Lord, as we end this year, Lord, and as we face another year, another day, Lord, patuloy nga pinagpapasalamat namin ang bawat biyayang tinatanggap namin mula sa iyo. Salamat, Panginoon, sa buhay na meron kami ngayon. Lord, looking back each day, Lord, looking back sa mga nangyari, Lord, nakikita namin yung katapatan mo araw-araw. Naaalala namin, Panginoon, yung kabutihan mo sa buhay namin. Lord, we survive again, Lord. It was your grace, Lord. Thank you. Thank you for your grace. Thank you for your love. Thank you for your strength, Lord. Without you, Lord, tunay nga we are nothing. At wala kami sa lugar na to na nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo. Tanging sa iyo lamang, Panginoon, yung pinakamataas na kapurihan. Kaya, Lord, sa oras na to, yung puso namin, yung mga kamay namin, yung boses namin, yung buhay namin, Panginoon, inaalay namin sa iyo. Dahil kulang pa to, Panginoon, sa lahat ng pinagkaloob mo sa buhay namin, Lord. Sa lahat ng biyaya, Panginoon, sa lahat ng pagpapala, sa lahat ng pagpapagaling at himala na ginawa mo. Lord, we are not worthy of it, Lord. Sa lahat ng pagkakamali at pagkukulang namin. Pero Lord, napakabuti mo. Napakabuti mo, Panginoon. Nananatili kang tapat hanggang wakas. At ikaw yung Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Hindi ka nagbago, Panginoon. Hindi ka nagbabago. And you never failed us, Lord. And we are so amazed of your love, Lord. And right now, we continue to declare your goodness, your faithfulness, oh Lord, your amazing grace in our lives. And hear us, Lord. Hear our hearts. Hear our songs. Hear our praises. We offer them to you, Lord, right now. Because, Lord, there's nothing we can do but to thank you for everything and to worship you and to lift your name on high each day and every day, Lord. Kaya minsan pa, mga kapatid, let us offer everything to Jesus. Let us give our best worship to Him. Let us give our hearts, our hands, our lips, our voices unto the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for everything. You are truly amazing. You are a great God, Lord. Thank you. Hallelujah. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround me become shadows in the light of you. When I found the joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surround me become shadows in the light of you, I worship you.
trust in your peace, your faithfulness sings of me, and your love is the light of my soul. And I lift my eyes to you, Creator of the world, and I stand in awe of you.
Purihin niya po natin ang ating Panginoon. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Nawa po, naihanda na po natin yung ating mga sarili pagkatapos nating sumabay sa ating The Anointing Band sa kanilang pagpupuri at pasasalamat sa ating Panginoon. At ngayon naman po, ituon po natin yung ating mga puso at isipan sa pakikinig ng salita ng Diyos na ibabahagi sa atin ng ating kapatid na si Brother Bobby Lopez sa ating series na Parables of the Kingdom of God sa topic na The Sower and the Seeds. Purihin natin ang ating Panginoon. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 Palayang araw po sa ating lahat. Sa araw po na ito, magpapatuloy po tayo sa seryeng Parables of the Kingdom of God. No? We're going to explore through this series the different parables of the Bible, and through meditation, let us contemplate of the messages that God would like to bring to us through those parables. At sa gabi pong ito, tutuon po tayo sa parabolang the sower and the seeds. Subalit bago po tayo magpatuloy sa ating pag-aaral at pagbubulay ng kanyang mga salita, humiling po tayo at dumalangin po tayo ng karunungan mula sa Diyos upang tayo gabayan ng kanyang Espiritu at mas maunawaan natin yung mga bagay na gustong ituro at ipaunawa sa atin ng Diyos. Ama naming Diyos sa langit, nagpapasalamat kami sa kalusugan ng aming katawan, sa lahat ng pagpapala na ibinigay mo sa amin. Sa isang taon, dalangin namin, Ama, na sa pagsisimula ng taon, simulan namin ito ng tama, sa pamamagitan ng pagtuon sa iyong mga salita, at sa aming pag-aaral, ituro mo, gabayan mo kami sa pamamagitan ng Espiritu mo, ng mga bagay na gusto mong ipaunawa sa amin, na maaari namin magamit, Panginoon, sa pang-araw-araw na paglakad, sa buhay pananampalataya na pinagkakaloob mo sa amin. Maasa kami na sa kanyang tulong, ang iyong mensahe at iilaw ka aming mapapakinggan at sa pamamagitan nito ipatuloy kang maluluwalhati sa aming buhay. Sa pangalan ni Kristo Jesus, ang aming kinikilalang Panginoon at tagapagligtas. Amen. Sa pagsisimula po ng ating pag-aaral ngayong gabi, bayaan niyo muna pong ipaliwanag, paliwanag ko sa inyo kung ano ba ang isang talinhaga. Kasi medyo mahaba-haba po yung serye na ibibigay natin para po pag-usapan ng iba't ibang talinhaga na natala sa Biblia. Ano po ba ang talinhaga? Sinasabi ang talinhaga ay maaaring isang maikling kwento o parabola na naglalaman ng isang malalim na kahulugan o aral. In other words, pag sinabi po nating talinhaga, hindi lang ito basta kwento. Ito ay kwento na may aral na gustong ipaunawa sa atin. Na kung ating pag-aaralan lamang mabuti, yung mga kwento o salaysay, meron itong malalim na mga mensaheng gustong ipahiwatig o ipaunawa. No? And it is up to us to explore the message behind those parables. No? Ang parabola ay sinasabing maraming pahiwatig sapagkat gumagamit ito ng mga simbolo, metapora, paghambing, para ipaliwanag ang isang abstraktong kaisipan sa gayon ay mas madali natin itong maintindihan. Ito, katulad ng nabanggit ko na kanina, ito ay mayroong mga moral na aral na ibinibigay sa mga nakikinig o nagbabasa nito. Maaari rin itong magbigay ng inspirasyon sa mga nakikinig. At nagpapahayag din ng isang talinhaga ng isang philosophical na ideya na pilit nating ipinauunawa sa pamamaraang mas maiintindihan ng marami. Okay? So ito po basically yung talinhaga. At katulad po ng akin nang nabanggit, magsisimula po tayo dun sa pag-aaral sa taong ito, sa talinhaga patungkol sa manghahasik. Mababasa po natin ito mula po sa aklat ng Mateo, Kabanata 13, 1 hanggang 23, at gayon din po mababasa natin ito sa aklat ni Marcos, Kabanata 4,
talata 1 hanggang 20, at mula po sa aklat ni Lucas, Kabanata 4, talata 8 hanggang 15. Pero ang pagbubulay-bulayan po natin, bagamat magkakapareho lamang din sila ng kwento, totoo na po tayo doon sa nilalaman po ng aklat ni Mateo, Kabanata 13, at ang talata ay 1 hanggang 23. Ganito po ang nakasaad. Nang araw rin iyon, lumabas ng bahay si Jesus at umupo sa tabing lawa. Pinalibutan siya ng napakaraming tao, kaya pumunta siya sa isang bangka. Doon siya umupo, habang ang buong karamihan naman ay nakatayo sa tabing lawa. Maraming bagay ang sinabi niya sa kanila sa pamamagitan ng talinhaga. Sinabi niya rin, narito, lumabas ang isang manghahasik upang maghasik. Sa kanyang paghahasik, may ilang binhing nahulog sa tabing daan. Dumating ang mga ibon at kinain ang mga ito. Ang ilan naman ay nahulog sa mga mababatong lugar at doon ay walang sapat na lupa. Tumubo agad ang mga ito, palibhasa hindi malalim ang lupa. Pagsikat ng araw, nalanta ang mga ito at dahil sa walang ugat, tuluyan ng nanuyot. Ang ilan naman ay nahulog sa dawagan. Lumago ang mga dawag at siniksik ang mga ito. Ngunit ang ilan ay nahulog sa matabang lupa at nagbunga. Ang ilan ay nagbunga ng tig-100. Ang ilan ay tig-60. At ang ilan naman ay tig-30. Ang mga may pandinig ay makinig. Dumating ang mga alagad at sinabi nila sa kanya, bakit ka nagsasalita sa kanila sa mga talinhaga? Sumagot siya sa kanila, ito sapagkat niloob niya sa inyo na makaalam ng mga hiwaga ng paghahari ng langit. Ngunit hindi ito pinagkaloob sa kanila. Ito ay sapagkat ang sino mang mayroon ay bibigyan pa at magkakaroon ng sagana. Ngunit ang sino mang wala, aalisin pa ang nasa kanya. Kaya nga, nagsabi ako sa kanila sa mga talinhaga. Ito ay sapagkat tumitingin sila at hindi nakakakita. May pinakikinggan sila, ngunit hindi sila totoong nakikinig at hindi sila nakakaunawa. Ito para sa kanila ang sinulat ni Propeta Isaias na sinasabi, sa pamamagitan ng pakikinig ay makakarinig kayo, ngunit hindi kayo makakaunawa. Sa pagtingin ay makakakita kayo, ngunit hindi kayo makatatalos. Ito ay sapagkat ang mga puso ng mga taong ito ay matigas na. Nahihirapan ang makinig ang kanilang tainga. Ipinikit na nila ang kanilang mga mata. Kung hindi ay baka makakita pa ang kanilang mga mata at makarinig ang kanilang mga tainga. Baka makaunawa pa ang kanilang mga puso at manumbalik sila at aking pagkagaling. Pinagpala ang inyong mga mata sapagkat ang mga ito ay nakakakita. At pinagpala ang inyong mga tainga sapagkat ang mga ito ay nakakarinig. Katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga taong matuwid ang mahigpit na naghangad na makita ang mga bagay na inyong nakita, ngunit hindi nila nakita. Hinangad nilang marinig ang mga bagay na inyong narinig, ngunit hindi nila narinig. Kaya nga pakinggan nyo ang talinhaga patungkol sa mga hasik. Mga kapatid, bago ko lamang po ipagpatuloy ang pagbasa, napakapalad natin at umabot pa tayo sa taong 20 at 25. No? At and I think very timely po yung talinhaga na pag-uusapan natin ngayong gabi, no? Very timely because this is a very good reminder for us, no, to start a new year, no, na we should start the new year in focusing to the word, in focusing to the Lord Jesus Christ. Ang pagtuon po kasi sa salita ay pagtuon kay Jesus. Sinabi sa John chapter 1 verse 1, sa pasimula pa ay naroon ang salita, kasama ng tao ang salita, at ang salita ay Diyos. John chapter 1 verse 14, naging tao ang salita at nakasama natin, nakapiling natin. Sino po yun? Yun po yung binabanggit sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos chapter 2, na bagamat siya ay Diyos, no? Siya inubad niya ang kanyang katangian ng pagka-Diyos at siya'y nanirahan sa piling natin. Sino po siya? Wala pong iba
kundi si Jesus. We can never focus to Jesus unless we focus on His words. Ang mga salita ay si Kristo at si Kristo ang mga salita ng Diyos. Again, hindi po tayo maaaring makapag-focus kay Kristo nang hindi tayo nagpo-focus doon sa salita ng Diyos. To focus on His Word is to focus on Jesus. Ituloy po natin. Kaya nga pakinggan ninyo ang talinhaga patungkol sa mga hasik. Ang sino mang nakikinig sa salita ng paghahari ng Diyos at hindi ito nauunawaan ay pinupuntahan ng masama. Inaagaw nito ang salitang naihasik na sa kanyang puso. Siya itong nahasikan ng binhi sa tabing daan. Ang mga nahasik na binhi sa mabatong lupa ay ang mga nakikinig ng salita at agad-agad itong tinanggap ng buong galak. Ngunit wala itong ugat sa kanyang sarili. Kaya hindi ito nagtagal. Kapag dumating ang paghihirap o pag-uusig dahil sa salita, kaagad itong natitisod. Ang mga naihasik sa mga dawagan ay ang nakikinig ng salita. Ngunit ang kabalisahan ng kapanahunan ito at ang daya ng kayamanan ang dumating sa salita at hindi ito nagbunga. Ang mga naihasik sa matabang lupa ay ang nakikinig ng salita at nauunawaan ito. Kaya naman ito ay nagbubunga. Ang ilan ay tig-100, ang ilan ay tig-60, at ang ilan ay tig-30. Ano kaya ang kahulugan o nais ituro ng talinhagang ito? Kung mapapansin po natin sa pagsisimula, makikita natin ang senaryo na naroon ng Panginoong Hesus tabing lawa, no? Nandun siya sa may tabing lawa, lumagay siya doon sa pinakabangka, no? Upang magkaroon siya ng tamang espasyo at sa gayon ay higit na makarating, no, ang tunog noong kanyang mga salita na ipinapangaral sa mga taong makikinig nito. No? Sa makatuwid, ang senaryo ay nangangaral ang Panginoong Hesukristo ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng isang talinhaga. At marami ang nakikinig sa Kanya. Siguro po mamaya magtutuon tayo. Ito yung pinakalundo ng ating pag-aaral. Kikilatisin natin mula po sa talinhaga din ito kung alin tayo sa mga takapakinig na tinutukoy ng mga salita mula sa simula pa kanina. So makikita natin mamaya sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral na mayroong 4 na klase ng tagapakinig. Alin kaya tayo sa mga tagapakinig na ito na nahasikan ng binhi? So para po mas maging maliwanag yung pag-aaral sa talinhagang ito, no? I-disclose po natin kung ano yung mga mahalagang bagay, metapora, paglalaraw, paghahambing na ginamit ng Panginoon at yung pinaka-ideya na gustong ituro sa atin o mensahe na gustong ipabatid sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng talinhagang ito. Magsimula tayo kung sino ba yung tinutukoy ng mga hasik na may dala ng binhi, no? Makita po natin kung pag-aaralan natin walang ibang tinutukoy doon ng mga hasik, kundi ang Panginoong Hesus at ang mga mangangaral ng salita ng Diyos. Sila, ang Panginoong Hesus, siya mismo ang medium at siya din mismo ang mensahe. No? Samantalang, bit-bit ng mga mangangaral ng salita ng Diyos ang ipinapangaral na salita ng Diyos. Walang iba kundi ang Panginoong Hesus din. So, ang mga hasik po ay maaaring ang Panginoong Hesus sa kanyang kapanahunan noon at ang mga mangangaral ng salita ng Diyos sa ating kapanahunan sa pamamagitan ng karunungan at gabay ng banal na Espiritu. Samantala, ang binhing inihahasik naman na bit-bit ng mga hasik ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Katulad ng salita ng Diyos, ang panahon ng pangangaral ay parang panahon ng pagsasaka. In particular, panahon ng pagtatanim. Ano po ang itinatanim na binhi? Ang salita ng Diyos. Subalit mayroon pong particular na passage from the same
chapter of this scripture, no, in this particular book, that really caught my attention. At ito po yun, ano, ano kaya ang ibig sabihin ng bahaging ito ng talanta? Sumagot siya sa kanila. Ito ay sapagkat kasi po, di po ba, it was the time na tinatanong ng mga alagad na bakit siya nagtuturo sa pamamagitan ng talinhaga. At ito po ang sagot ng Panginoong Kristo sa mga alagad na naroon din. Sumagot siya sa kanila, ito ay sapagkat ipinagkaloob sa inyo na makaalam ng mga hiwaka ng paghahari ng langit. No, ang katuwa, ang kausap ay ang mga alagad. Ngunit hindi ito pinagkaloob sa kanila, sa iba pang mga nakikinig. Ito ay sapagkat ang sino mang mayroon ay bibigyan pa, magkakaroon ng sagana. Ngunit ang sino mang wala, aalisin pa ang nasa kanya. Kaya nga, nagsasabi ako sa kanila sa mga talinghaga. Ito ay sapagkat tumitingin sila at hindi nakakakita. Paano yun? May pinapakinggan sila ngunit hindi sila totoong nakikinig at hindi sila nakakaunawa. Natupad sa kanilang sinulat ni Propeta Isaias na sinasabi, sa pamamagitan ng pakikinig ay makakarinig kayo, ngunit hindi kayo makakaunawa. Sa pagtingin ay makakakita kayo, ngunit hindi kayo makakatalos. Ito ay sapagkat ang mga puso ng mga taong ito ay matigas na. Nahihirapan ng makinig ang kanilang tainga. Ipinikit na nila ang kanilang mga mata. Kung hindi ay baka makakita pa ang kanilang mga mata at makarinig ang kanilang mga tainga, baka makaunawa pa ang kanilang mga puso at manumbalik sila at aking pagagalingin. Namimili po ba ang Panginoon? Ibig sabihin, sa pagpapahayag ba ng salita ng Diyos ay meron ba tayong tinatarget? I mean, ibig sabihin ba nito ang salita ng Diyos ay hindi para sa lahat? Hindi po. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, kung titignan natin yung bandang dulo, kung parang ganito paraphrasing yung kung hindi, ay baka makakita pa ang kanilang mata at makarinig ang kanilang mga tainga. Baka makaunawa pa ang kanilang puso at manumbalik sila at ating pagagalingin. Ibig sabihin, if they will just open their eyes, if they will just open their ears, no, God is still willing to accommodate them. God is still willing to heal them. But the problem is, meron nga pong mga tao na parang kalos na, ibig sabihin parang wala na, manhid na. Tumigas na yung kanilang puso. Ibig sabihin po, sino ba yung tinutukoy dito? These are the people who are continuously rejecting the word of God. No, perhaps these are the people who once in their lifetime, no, they have listened to the word, but after listening to the word, pumasok po dito, lumabas po dito. And then afterwards, they totally rejected the word of God. No? There are even people, no, na after hearing the word, hindi lang po nila ni-reject. No? They are totally mocking. No? Talagang ginagawa pa nila kakatwa. No? Inuusig pa ang pangangaral ng salita ng Diyos. Ito po yung nakakatakot pagkatapos mong makinig. Pagkatapos mong makinig ay tatalikudan mo ang kanyang salita. No, at ikaw pa yung magiging pangunahing taga-usin no, ng salita ng Diyos at ang pangangaral ng salita ng Diyos. No? Ito po yung mga tao na sabi nga po ay parang, kumbaga parang, yun nga, katulad ng binabanggit natin kanina. No, kumbaga parang, nandun lang, pero wala naman yung isip dun sa kanilang ginagawa. Ito yung mga tao na hindi nila pinahalagahan at wala talagang anumang pagpapahalaga sa salita ng Diyos. No? Kasi tinutukoy dito na meron na pero magkakaroon, lalo pang sasagana. No? Klaruhin po natin, tingnan natin mabuti. Yung tinutukoy po dito na meron na bibigyan pa ng masagana. Ito yung sumampalataya. Sumampalataya doon sa kanilang salitang napakinggan at patuloy na nagsasaliksik. Sila po yung parang sila po yung binabanggit doon sa Biblia na
Sila yung pagkatapos nilang ano po, tag dito yung tumingin doon sa salamin, hindi nila nalilibot. So, di ba may binabanggit ang Biblia na um, merong ibang tao na nakapakinig ng salita na di po ba ang katulad daw ay tumingin sa salamin, pagkatapos sa tumingin sa salamin, nakakalimutan na kung ano yung kanyang mukha. Parang ganon. Merong nakinig lang, pagkatapos pumasok dito. Di po ba may binabanggit, ang sabi ay tumitingin, nakakakita, pero hindi nakikinig, pero hindi nakakaunawa. Kasi pasok dito, luwas dito. Merong merong nakakatanaw, pero hindi nga hindi pumapasok dito sa loob, dito sa puso. Hindi naintindihan, hindi naunawaan. Bakit hindi naintindihan? Bakit hindi naunawaan? Hindi pinahalagahan. Bakit hindi pinahalagahan? Hindi sumampalataya. Ito po yung sinasabi ng Panginoong Yesus dito sa salita na ito, no, na sila yung tinutukoy na hindi para sa kanila yung yung kumbaga parang, kaya kumbaga parang, since they are not valuing the word of God at all, no, ipinaliwanag niya, kaya sa kanila, nangungusap ang Diyos, nagpapahayag ang Diyos sa pamamagitan ng talinhaga. Siguro, sa pamamagitan ng talinhaga, pag-aako na ito, para magkaroon ng, para mag-isip, para pag-isipan, para magkaroon ng tuon sapagkat ang pinakamahalaga para magkaroon ng pananampalataya, matuon ka sa salita. Sapagkat sa pagtuon sa salita, doon lang tayo matutuon kay Jesus. Ano po? Sabi, ito, sa mga mananampalataya, ipinapaliwanag ng talinhaga. Bakit? Sapagkat ang mga mananampalataya, kaya patuloy na nagsasaliksik na ng kanyang mga salita, nakatuon na kay Jesus. Paano ba tumuon kay Jesus? Sa pamamagitan ng patuloy na pagtuon at pakikinig sa salita ng Diyos. Ano gustong ituro sa... Ano po yung unang bagay na dapat nating maunawaan ngayong taong ito? By the way, allow me to greet you. A Happy New Year. No? A happy and a blessed New Year to everyone. Ano po? That we should take His word seriously. If we are studying seriously, then we should also take His word seriously. If we are working seriously, then we have to take His word seriously. Mga kapatid, kung siniseryoso po natin yung ibang mga bagay, God is reminding us that in the opening of this year, dapat magkaroon tayo ng bagong goal. At isa dapat, at ito yung top priority natin dapat sa maraming goal na meron tayo, is to take His word seriously. Simulan natin ngayon. Sa pamamagitan ng paglalagay ng buong isip natin sa mga salita na pinag-aaralan natin. Kaya po siguro, talagang alam niyo po, God is, God is showing us how important the word is. Number 1, sa John chapter 1 verse 1, bakit hindi magiging mahalaga ang salita ng Diyos? Ang salita ng Diyos si Jesus. Sabi po John 14 verse 6, ako lamang ang daan, ang buhay at katotohanan, at walang makakarating sa Ama nang hindi sa pamamagitan ko. There is no way going to heaven except the Lord Jesus Christ. He is the only way going to heaven. He is the only truth. He is the only life that I know, as the Bible said. Mga kapatid, doon pala makikita natin, importante ang Word of God. Sapagkat ang Word of God si Jesus. Period. Tapos na ang laban. But then, God reiterated that through the book of Matthew chapter 4 verse 4. Ano po ang sabi? Sapagkat hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. God would like to remind us that we are mortal beings. Time will come, we will die. Sooner or later, our body will be decomposed. Mabubulok, masisira. Kahit ano pang masarap na pagkain niya, kahit ano pang masustansyang pagkain yan, may kawakasan ng ating katawan. Pero mayroong bahagi o sakap ng ating pagkatao, katulad ng binabanggit sa Korinto,
no, na naway mapanatiling ang abutan ng Panginoong Jesucristo ng ating katawa, kaluluwa at espiritu ay ganap. Mga kapatid, ang espiritu ang kailangan niyan spiritual food. And when we speak of spiritual food, there is no substitute for the Word of God. Kaya nga sabi ni Jesus, hindi lang sa tinapay na bibuhay ang tao, abay, huwag kang puro kain. Hindi sapat yung kumakain ka lang ng pagkain pisikal. Kasi kahit ano yan, masisira ang katawan mo. Dapat pinapakain mo din ng espiritu mo. Ano ang pagkain ng espiritu mo? Word of God. Salita ng Diyos. So mga kapatid, again, no, through this word, God is reminding us, we should value His word. We should focus on His word. Alam niyo po, may magandang kwento. Merong isang pastor po ng isang church, lagi niyang pinapaalalahan ng lahat ng natutulog. Katulad po ng, kilala niyo po si Yutiko? Si Yutiko po may prayer meeting panahon nila Paul, nasa tabi ng bintana. Kaya habang nangangaral si Pablo, ano po ginagawa niya? If he is really valuing the word of God, then yun nga dahilan kung bakit siya nandun para makinig eh. And nung nandun, ang ginawa po niya, alam niyo, tinulugan yung word of God. You know what happened to him? Nahulog po siya sa bintana at namatay. Pero salamat, may biyaya ng Diyos. Mananampalatayain si Yutiko eh. Pinag-pray siya ni Pablo and na-revive, nabuhay uli si Yutiko. Ano po kaya gustong ituro nun sa atin mga kapatid matagal na? That we need to focus and to concentrate on His word, particularly at the time it is being preached. That we should not ignore His word. That we should not take for granted His word. Huwag nating baliwalain. Huwag po nating isang tabi. Huwag nating tulugan. Bigyan natin ng panahon, bigyan natin ng tuon. Parang sinasabi ng Diyos, hello, napakahalaga ng salita ng Diyos. Huwag niyo sayangin yung pagkakataon. Di po ba ano sabi kanina, maraming naghintay dyan ng mga nauna sa atin pero hindi nila napakinggan. Ang mga anghel ni hindi sila makapagdala ng mabuting balita, ni hindi sila makapag-preach, and yet we have this opportunity, no, to sit down and to listen to the word of God, and not only that, to preach the gospel. Ang dami pong mula sa malayo ay hindi nila napakinggan yan, pero tayo'y pinalat na umabot. At sa gayon ay sa biyaya ng Panginoong Diyos ay inaabot at nakakapakinig. Ano't ating sasayangin? Na habang nakikinig, nagsiselfone tayo. Na habang nakikinig, nakikipagkwentuhan tayo sa katabi natin. Mga kapatid, hindi po yan ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos, ibigay natin ang buong tuon ng ating isip sa salita ng Diyos na ipinapahayag. Katulad po ngayon, ano kaya ginagawa niyo ngayon sa kanya-kanyang bahay habang ipinapahayag ang kanyang mga salita? Are we focused on the Word? O yung Word of God ay kalahati, nakikinig tayo habang naglalaba, mas focus pa tayo sa paglalaba, sa paglilinis ng bahay, o sa ibang mga bagay, kaysa dun sa pakikinig ng salita ng Diyos. Mga kapatid, nawa po katulad po ng kwento ni Marta at ni Maria, nang dumating ang Panginoong Hesus sa kanilang tahanan, pinili ni Maria na maupo sa paanan ng Panginoong Hesus at makinig sa Kanya. At ano po ang sabi ng Panginoong Hesus kay Marta? Marta, Marta, abala ka sa maraming bagay. Isa lamang ang mahalaga. At pinili ni Maria ang pinakamahalaga at hindi ito aalisin sa Kanya. Bakit? Ano po ang pinili ni Maria? Ang tumuon sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya ang meron, sasagana pa. Pero yung wala, aalisin. Sino naman po yung mga tinutukoy mula po dun sa banal na kasulatan, ang mga nahasikan ng binhi? No, isa-isayin naman natin sila. Yung una, yung tinutukoy na ilang binhing nalulog sa tabing daan. Dumating ang mga ibon at kinain ang mga ito. May paliwanag din po dito ang Biblia. No? Ang sabi, ito yung sino mang nakikinig sa salita ng paghahari ng Diyos at hindi ito naunawaan ay pinupuntahan ng masama. Inaagaw nito ang salitang naihasik na sa kanyang puso. Sa itong nahasikan ng binhi sa tabing daan. Sino po ito? Kaya po mag-ingat tayo. Tingnan nyo ano sabi ng salita ng Diyos. Ang sino mang nakikinig sa salita ng paghahari ng Diyos, pero hindi niya yun naunawaan, pinupuntahan siya ng masama.
nung si Satanas, sabi po dun sa isang salin, at inaalis yung binhing nahasik sa kanya. Bakit? Kasi ang gusto ng Diyos, hindi ito sumampalataya, sa gayon ay hindi maligtas. Sino kaya itong mga ito? Kasi ito pong paglalarawan, ito ay upang hindi sila sumampalataya at maligtas. Ito yung mga bagong atende. Ito yung mga nakapakinig first time. Nang sabi, ano po, nandoon pero siguro pinagbigyan lang yung kaibigan. Siguro nandun pero iniisip yung mga labahan at mga intindi sa buhay. Wala, nandoon nakatingin pero tulala. Pumapasok dito pero wala. Kaya uuwi din, wala. Sapagkat yung natitirang nasa kanya, ano po ang sabi, kung nakinig siya ng salita ng Diyos pero hindi niya naunawaan, hindi niya ibig sabihin, hindi niya inunawang mabuti. Para po yan yung mga estudyante, pumapasok pero hindi nakikinig sa teacher, nakatingin lang. Kaya pag nag-exam, ano pong score? Bagsak. Zero. Eh bakit? Eh hindi naintindihan eh. Parang ganun din po. Excuse me po. Kaya pag umuwi, walang bitbit. Inaalis pa ng kaaway sa kanya yung binhing na iasik na. Eh bakit napakadaling maalis? Eh hindi naman kasi naintindihan. Hindi na unawa ang mabuti kung para saan ba yung napakinggan niya. Saan ba niya magagamit yun? Kaya parang wala lang. Kaya hindi niya makita yung gamit. Kasi hindi niya napakinggang mabuti. Parang ganito. Tinuturuan ka kung paano gamitin yung isang bagong gadget. Eh, hindi ka nakikinig nung tinuturo. Kaya nung ginagamit mo na, hindi mo magamit. Eh, bakit hindi mo magamit? Ay, hindi ka nakinig nung tinuturo. Eh, walang bawa, walang manual. Patay ka. Hindi mo na magagamit. Masasayang. Parang ganun po ang nangyari. Ang sabi, ganun pala. Kaya po alam nyo, lalo na po pagka mga first timer, dapat talaga tinatabihan ng manggagawa upang matiyak na yung bagong attend nakapakinig na mabuti at naintindihan yung napakinggan upang sa gayon magkaroon ng kaunawaan. Kasi isa po ang palatandaan ng mga nagkaroon ng pag-unawa. Po ang palatandaan ng mga nagkaroon ng pang-unawa, bumabalik. Naghahanap na yan ng salita ng Diyos, ibig sabihin na uhaw. Eh bakit na uhaw? Eh naintindihan, naunawa ang mabuti, kaya hinahanap-hanap uli. Hindi nadagit. Kaya dapat po, yan yung sinasabi natin kanina na tumingin sa salamin, parang di po ba merong iba, tumingin sa salamin pag meron palang uling din eh, pagtalikod, nakalimutan na may uling, hindi na natanggal, nakaalis na ng may uling sa mukha. Eh ganun po yung yung nahulog sa tabing daan. Lagos-lagusan dito. Hindi tumimo doon sa puso. Walang naunawaan. Kaya yung naroon ng nakatanim na, mabilis na nahugot noong kaaway. Bakit? Eh, hindi niya naunawaan. Kaya hindi niya nakita yung gamit noon. Yung pangalawa naman po, ang ilan naman ay nahulog sa mga mababatong lugar. Doon ay walang sapat na lupa. Yun po problema, no? Nahulog doon tumubo siya eh. Pero dahil walang lupa, walang pagkakapitan ng ugat. Kaya pagsikat daw po ng araw, nalanta ang mga ito. At dahil sa walang ugat, ano nangyari? Natuyo. Ang sabi po, ang paliwanag, ito daw yung ang mga naihasik na bini sa mabatong lupa ay ang mga nakikinig ng salita. Ito yung agad-agad itong tinanggap ng buong galak. Ito po yung kinukwento ni Brother Tony dati na nung naka-attend ng Life in the Spirit Seminar. Ito po yung kumbaga po parang, yun po yung ginagamit po na programa ng ating church, no, ang lingkod, upang ipakilala ang Panginoong Hesus. No, yung dati, yung Life in the Spirit Seminar. Sabi yung naghahalo yung sipon, talaga iaakot, blessed na blessed. No? Pero ano nangyari after some time, ngunit wala itong ugat sa kanyang sarili, kaya hindi ito nagtagal. Ano daw ang nangyari? Kapag dumating na ang paghihirap o pag-uusig dahil sa salita, kagad itong natitisod. Ito yung sabi dahil daw dun sa mga paghihirap, pag-uusig, no? Na kanyang naririnig, tumigil na. Sabi nga, no? Sa panahon ng pagsubok sila ay lumayo. Lumayo na sa Diyos. No, ito yung nahulog doon sa mababatong lugar.
no? Ito yung nasiyahan, na-bless, no? Pero after some time, nung dumating na yung pagsubok, dumating na yung pag-uusig, ano ginawa? Umiwalay na, umalis na, tumigil na sa pag-ate. Ito yung mga, ano na, tumadalo na sila, nakikinig na sila, isineshare na nila, no? Pero ano nangyari? Ay, nagkaroon ng mahigpit na pagsubok. Dumating ang paghihirap sa buhay. Dumating ang pag-uusig. Ano nangyari pagkatapos? Hindi na umaten. Hindi na uli nakinig. Yung pangatlo naman daw po, ang ilan naman ay nahulog sa dawagan. Lumago ang mga dawag at siniksik ang mga ito. Sino daw po yung katulad nito? Ang mga nakihasik sa mga dawagan ay nakikinig ng salita. Ngunit ang kabalisahan ng kapanahunang ito, at ang daya ng kayamanan ang dumaig sa salita at hindi ito nagbunga. Na meron po akong pagpapalagay dito Meron akong dalawang pagpapalagay dito No? Na itong mga sinasabing nahulog dun sa dawagan, lumago sila lumago naman Lumago yung dawag pala, sorry, hindi sila. Lumago ang dawag at nasiksik, no? Ito daw yung mga tao na sabi nga, ano ba yung, um, may mga bagay, kumbaga parang may mga bagay that could stop us or can hinder us, no? Sa pagpapatuloy sa gawain ng Panginoon. Nadala sila ng mga kabalisahan na yun, no? At it's either nadala sila ng mga kabalisahan na yun o kaya daw ay sa paghahangad na to pa rin yung ambition. Ano nangyari? Naging stagnant na, hindi na sila nagbunga. Kumbaga parang maaring nasa gawain pa din, dumadalo. Pero sabi nga, ito yung matagal na pero parang kumbaga parang tag dito, um, parang wala kang makitang bunga. Parang halimbawa yung puno, no? Di po ba meron sinasabing puno ng papaya na lalaki yung puno na yun kasi nagbubulaklak pero hindi naman nagtutuloy. Ganyan din po, alam mo, doon sa kapitbahay namin merong abukado pero hindi namumunga. So yung iba pong ginagawa, pinuputol na lang yun kasi nakakadagdag daw ng espasyo pero hindi naman napapakinabangan. Gawa nga ng hindi ito namumunga. So bakit kaya hindi namumunga? Ano kaya nangyayari? Bakit kaya, alam niyo po, hindi din naman ako, hindi rin ako kumbaga parang, hindi ko sinasabi na, may mga panahon at pagkakataon din ako na, dumaan sa mahigpit na pagsubok, hindi na alam yung gagawin, natakot, nabalisa, no? Sabi ko nga po, dumaan din yung time na kinain ako ng pangarap ko, umalis ako for a time sa ministry kasi inuna ko muna yung ano ba yung gusto ko, ano ba yung kalooban ko, ano ba yung pangarap ko. And at the end of the day, ano binunga sa akin nung nadala ko na kabalisahan ko for a time. I want to quit in the ministry. Nung nandoon naman ako sa gusto kong to pa rin yung pangarap ko, gusto kong yung sundin yung kalooban ko, nahinto ako sa ministry. Stagnant. Bakit? Kasi nawala yung focus ko kay Jesus. Kaya importante po, alam niyo po, siguro ito yung, alam niyo po, napakagandang reminder din sa akin ng salita na ito ng Diyos. And actually, I am daw contemplating, nasaan ba ako ngayon dito? Saan ba nahulog yung binhi na mayroon ako ngayon? Nandun ba ako sa number 1? Nandun ba ako sa number 2? Nandun ba ako sa number 3? Kumbaga parang, yung number 3 nandyan lang Nandyan lang, pero wala, pero parang, kumbaga parang sa bahay, wala talagang function, display lang. Kaya nga po, 20 years, 30 years, at walang nangyayari, walang significant thing na nangyayari. No? Ay, baka hindi ka nakadikit doon sa puno. Kasi, di po ba, ano daw ang nangyayari doon sa hindi nakadikit doon sa puno ng ubasan?
ay natutuyo. Kaya parang tuyo yung buhay eh. Bakit parang tuyo yung buhay? Eh kasi hindi nakasugkong dun sa master. Pag dumadaan po kayo ng pagsubok, pag dumadaan kayo ng kabiguan, hindi ibig sabihin na tuyo na kayo mga kapatid. No? Kung minsan yan parang, kumbaga doon sa ubasan, parang tinatalbusan ka lang. Pagkatapos kang talbusan, ano po nangyayari? O mas humahaba. Mas lalong lumalaki yung kumbaga doon sa kamuti. Yung baging lalong humahaba, yung baging. May mga inaalis ang Panginoon. May tinatanggal. Masakit yun. Di madali yun. No, pero paraan yun ng Diyos para lalo tayong lumago. Pero itong pangatlo na ito, hindi sila lumago. Nadaig sila ng kabalisahan. Nadaig sila ng ano, ng ambisyon nila, ng pangarap nila. Pag nilang yumaman, nakalimutan ng Panginoon. Nawala ang direksyon sa Panginoon. Nawala ang tuon kay Jesus. Eh yung panghuli po, yung panghuli, ngunit ang ilan ay nahulog sa matabang lupa at nagbunga. Ang ilan ay nagbunga ng tigi-100, ang ilan ay tiga-60, at ang ilan naman ay tig-30. Ang mga pandinig ay makinig. Sino kaya ang tinutukoy dito na matabang lupa na nagbunga ng ano ng tigi-100, tiga-60, tig-30? Ito daw po yung nakikinig ng salita at naunawaan ito. Kaya mga kapatid, hindi dapat nakikinig lang. Dapat pag totoong nakikinig ka, nauunawaan mo. Eh bakit mo nauunawaan? Kasi nakatuon ka sa salita ng Diyos. Kaya pag tinanong ka, malalaman mo po yan kapag kaya ay nakikinig at nakaunawa. Tanungin mo yan. Ano yung lecture ni Brother Alex? No? Kasi panghapon po ako nakinig ng linggo. Ano yung lecture ni Brother Alex noong nakaraang Sunday? Pag hindi po nabanggit yung tungkol doon sa paglilingkod sa Panginoon, no? Bilang huling bahagi ng seryeng ano yung Binagong Buhay, ibig sabihin hindi nakinig na mabuti yan. Kasi pag naunawaan mo, hindi po, alam niyo po, malalaman mo kung isang tao naunawaan yung pinakikinggan niya. Pag tinanong mo kung ano yung pinag-usapan, pinag-aralan, may na-share, may na-ikukwento. Pero pag wala po yung nasabi na kahit na ano mula doon sa pinag-aralan, ano, doon sa nakaraan, ni hindi matandaan, imposible po na hindi mo matandaan yung pinakabuod. Pwede hindi mo matandaan lahat ng verse. Pero at least yung pinakabuod, ano yung gustong ituro, ano yung pinakamensahe ng Panginoon. Eh pag hindi mo alam na ipaliwanag yun, may problema. Hindi ka talaga nakinig. Baka natulog. Baka nakipagkwentuhan. Baka nag-cellphone. Baka nakatulala. Baka kung ano-ano iniisip habang nandoon sa loob ng prayer hall. No, ng prayer room. Eh pinapaalalahanan po tayo ng Panginoon. And I think we should not ignore His reminder. No? Kumbaga parang in the beginning of the year, sinasabi ng Panginoon, focus unto Jesus. Mag-focus kayo sa salita. Kailangan nyo ang salita para kayo lumago. No? Personally, para kayo lumago in terms of numbers sa loob ng church, mag-focus kayo sa akin. Paano kayo mag-focus sa akin? Sabi ni Jesus, mag-focus kayo sa salita. Gusto nyo dumami. Gusto nyo lumago personally. Tumuon kayo sa salita. Kailangan tumuon kayo sa salita. Ganun ang paalala ng Panginoon eh. Kaya tingnan niyo po ito. Ano pa ibig sabihin sino pa yung tinutukoy na matabang lupa na nagbunga ng marami? Ito yung may mga marangal at mabuting puso. Sino yun? Sila yung nasumpong may pagtitiis. Anong ibig sabihin may pagtitiis? Hindi lahat maganda yung nangyayari sa kanilang buhay, pero nagpapatuloy pa din sila. Hindi na nila gusto yung nangyayari sa kanila. Ang nangyayari, hindi yung pinag-pray nila, pero may mga pagsubok sila, may mga pag-uusig sila, pero nagpapatuloy pa din sa paglilingkuran, nagpapatuloy pa din sa panambahan. Eh bakit? Kasi na-realize na nila. Yun po ibig sabihin ng tuon yung sinabi ni Pedro, Panginoon. Eh kayo ba? Kasi po ito ang senaryo dito yung ibang mga alagad din iniiwanan ng Panginoong Jesus No? Ang ano po ang senaryo ay yung pinaliwanag niya na yung sabi kasi ng Panginoon na kainin niyo yung aking laman at inumin ang aking dugo, akala nila literal. Iniwanan nila ang Panginoon. Nag-alisan na yung mga alagad. Eh kayo ba, Pedro, ganun din ba kayo? Gagawin ninyo? Sabi po nila Pedro, Panginoon, saan pa po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salita na nagbibigay buhay.
Panghuli po, paano ba natin dapat itrato ang salita ng Diyos? Mababasa po natin yung sagot sa Mateo chapter 7 verse 6. Napakaganda po eh. This will summarize everything that we have discussed for tonight. Huwag ninyong ibigay ang mga bagay na sagrado sa mga aso. At huwag ninyong itapon ang inyong perlas sa mga baboy. Baka sakaling tadyakan nila ito at lumuhod sa inyo at kayo kanilang patayin. Ano po ibig sabihin? Mga kapatid, pinapaalalahanan tayo ng Diyos every time that the Word of God is being preached, huwag mong sayangin. Tumuon ka, makinig ka, tumigil ka muna sa ginagawa mo. Huwag mo munang isipin yung mga intindihin mo kasi hindi naman talaga tayo mauubusan ng intindihin. Pag ipinapangaral ng salita ng Diyos, tuon ka lang doon sa Word of God. Huwag kang umiwalay doon sa Word of God. Kung parang walang nangyayari doon sa buhay mo, tingin ka lang doon sa Word of God. Kung masakit na yung lahat, hirap na hirap ka na, focus ka doon sa Word of God. Kung parang hindi sinasagot yung panalangin mo, mag-focus ka pa din doon sa Word of God. Kung hindi mo na naiintindihan yung nangyayari sa buhay mo, mag-focus ka pa din doon sa Word of God. Kung hindi magaganda nangyayari sa buhay mo, mag-focus ka pa din dun sa Word of God. Madaming pagsubok, mag-focus ka pa din dun sa Word of God. Ayaw mo nang maniwala sa Word of God, mag-focus ka pa din sa Word of God. Kung gusto mo nang tumigil, mag-focus ka pa din dun sa Word of God. Huwag mo nga alisin yung focus mo doon kahit ano nangyayari sa buhay mo, kahit hirap na hirap ka na, kahit hindi mo na naiintindihan ng Diyos, kahit gusto mo nang tumigil, kahit ayaw mo na, pumukus ka pa din. Kahit hirap ka na. Kasi tutulungan tayo ng Diyos, mga kapatid, sa kabila ng hirap na pinagdadaanan natin because that is the ministry of Jesus Christ. Ano po ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga salita? Na hindi tayo mag-iiwan, hindi pababayaan man ng Diyos. At tutulungan tayo ng Panginoong Yesus hanggang tayo maging ganap. Ano yung gusto kong ipaalala? Huwag niyo sayangin, huwag niyo tulugan. Huwag kayo mag-cellphone habang nag-word of God, huwag kayo makipagkwentuhan. Hayaan nyo, ituon ninyo ang inyong sarili, ibigay ninyo ang buong pandinig ninyo. Huwag nyong sayangin ang pagkakataon na ipinapangaral ang salita ng Diyos. Tumuon kayo, tumigil kayo sa ginagawa nyo. Para bang yung pagka narinig nyo yung lupang hinirang, ang pag-awit ng lupang hinirang, nakatayo ka ng tuwid. Ganon din po tayo pag pinapahayag ang salita ng Diyos. Ibigay natin ang buo nating atensyon, ang buo nating tuon, ang buo nating focus sa pakikinig ng salita ng Diyos. Sapagkat yung salita ng Diyos ay si Jesus at si Jesus ang salita ng Diyos. Sa diwang ito po mga kapatid, sama-sama po tayo, no? Sama-sama po tayo na makinig. Ano po, sama-sama po tayo na dumalangin sa Panginoon at tulungan tayo ng Panginoon na makapagtuon sa kanyang mga salita sa kabila ng napakaraming kaabalahan. Ama naming Diyos, nagpapasalamat po kami sa buong taong 2024 na sinamahan mo kami at walang isang araw na nilibanan mo kami, Panginoon. Lord, pinagpapasalamat namin ang pag-iingat mo sa kalusugan namin at ang aming sambayan sa pagpapalang material, Ama. Sa pag-iingat at paglalayo sa amin sa kapahamakan, sa pagtulong sa amin sa panahon ng mga mahihigpit na pagsubok, Ama. Lord, sa lagi mong pagpapaalala, sa lagi mong pagsama, sa pagpapalakas at pagbangon mo sa amin sa panahon na kami nadadapa, sa walang hanggang katapatan, Panginoong Yesus, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa pagpasok po ng taong 2025. Ingatan mo po ang bawat pamilya na sumasampalataya sa iyo, Panginoong Yesus, ang buong lingkod ng Panginoon mula sa aming pastor, mga kapwa, mga ngaral, mga kapwa nangunguna sa iba't ibang ministry, mga nangunguna sa EPRO, Panginoon, at ang bawat pamilyang dumadalo, protektahan mo po ng Espiritu mong banal, ng banal na dugo ng Panginoong Yesus, lahat ng programa ng lingkod at ang bawat pamilya, Panginoon, sa loob ng lingkod. Ingatan mo, pagpalain mo, Ama, samahan mo, gabayan mo, Panginoon. Hallelujah. Tigmakin mo ng dugo ng Panginoong Yesus upang hindi magalaw ng kaaway, Ama. Turuan mo ang aming mga puso at isip na maging masunurin, Ama. Turuan mo ang aming mga puso at isip na tumuon sa salita ng Diyos. Magkaroon kami, Panginoon, ng sa panahon ng pag-aaral ng iyong mga salita. Buhayin, Panginoon, ang mga programa namin, Panginoon, na magtutuon na mabuti ng aming panahon at mag-uukol ng panahon sa pag-aaral ng iyong mga salita.
Lord, bigyan mo kami ng pagkasabik sa pag-aaral ng iyong mga salita. Turuan mo kami na hindi lamang makinig, kundi maunawaan ito at maisabuhay namin, Ama. Ito'y maging gabay namin sa aming paglalakbay, Panginoon. Hindi lamang ito, padadaluin mo ito sa lahat ng mga mahal namin sa buhay. Sa mga institusyon kung saan kami nakapaloob, tutulungan mo kami maging asin at mga ilaw, Panginoon. At tuturuan mo kami, Panginoon, bawat araw na magsuko ng buhay sa iyo. Panginoong Jesus, ang pagpasok ng taong 2025, itinataas namin sa aming pinaglilingkurang tapat at mabuting Ama sa pamamagitan ni Kristo Jesus at ng banal mong Espiritu na siyang sasama, gagabay, magpapala, magtuturo. Lahat ng desisyon namin, ipinauubaya namin sa iyo. Lahat ng pangailangan namin, ipinauubaya namin sa iyo. Ang buong buhay at kalakasan namin, Ama, sa iyo namin ipinagkakatiwala sa unang mga mahal namin sa buhay. Sapagkat walang ibang pwedeng mag-ingat at magpala sa amin, kundi ikaw, Ama, sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang aming kinikilalang Panginoon at tagapagligtas na mag-ahari ngayon at magpakailanman. Ang lahat po'y magsabi ng Amen, Amen, at Amen. Muli mo, masaganang bagong taon sa ating lahat. Pagpalain po kayo ng Panginoong Jesus. Kayo at ang inyong buong sambayan at ang buong lingkod ng Panginoon Charismatic Community. God bless po sa inyong lahat. Pray nga po muli natin ang ating Panginoon. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Nawa po napagpala tayo ng mga salita ng Diyos na ating napakinggan. At nawa po maisabuhay din po natin ito at ma-share sa lahat ng ating mga kakilala. Ayan po, muli po tayo manabik sa susunod na Miyerkules, Midweek Fellowship, 6 to 8 p.m. pa rin po at via live streaming pa rin po. At ang ating Youth Fellowship, every Saturday naman po iyon, 5 to 6:30 p.m. Ipag-imbita po natin sa ating mga kabataan. At syempre po, yung ating Sunday Fellowship, 9 to 11 a.m. ang ating morning session. At yung ating afternoon session naman po, 2 to 4 p.m. At may live streaming po tayo ng ating afternoon fellowship. Ayan po. Tema po ng ating community, ang pastor natin, mahal natin. Ang community natin ang lingkod, syempre po mahal natin. At ang ating pamilya, mahal po natin. At dahil sa pag-ibig na yan, na nagbubuklod sa atin, tayo po ay one in love, one in Christ. At ang tema ng ating community ngayong taon, ako ay para kay Kristo, kasama ng lingkod na hahayo. Ayan po. God bless po. Happy New Year po sa ating lahat. God bless po. God bless.